Magandang gabi, bayan. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Mary Unjano upang saksihan ang mga sagot ni Kyle Ranchi Makiling kung ano ang pinakamahalagang desisyon niya na nagawa sa kanyang buhay. Back to you, Sarah. Okay, Ronzi. So, ayun na nga, narito sa ating likuran si Mr. Makiling upang itampok ang kanyang mga kasugutan ukol dito. So, ayun. Ano naman ang inyong masasabi? Ano ang iyong pinakamahalagang desisyong nagawa sa buhay, Mr. Makiling? Ang pinakamahalagang desisyon po na ginawa ko sa aking buhay ay ang pagdidiscovery ng pagsasayaw. Dahil sa pagdidiscovery ng pagsasayaw ay nakita ko ang aking sarili, nakita ko kung ano ang totoo kong sarili at at dito ko yung nakita na hindi ko kailangang itago ang aking tunay na pagkatao dahil nakita ko dito ang aking pagmamahal. Yun lang po. Maraming salamat. Okay. Back to you, Mr. Ronzi. Maraming salamat sa iyo, Sarah. Habang tayo'y naghihintay kay Sarah upang makahanap ng ibang matatanungan, ano nga ba ang pagdidesisyon? Ang pagdidesisyon ay ang pagpili sa pagitan ng dalawang bagay upang makabuo ng isang pasya. Ang bagay na ito ay maaaring magdulot sa atin ng mabuti o masama. Back to you, Sarah. Okay. Narito naman tayo sa may kanto upang saksihan ang mga itatampok na salaysay ng ating dalawang napiling tatanungin. Sila si Joanna at Elijah. So, unahin natin si Elijah. Ano naman ang iyong pinakamahalagang desisyong nagawa sa buhay? Ang pinakamahalagang desisyon na aking nagawa sa aking buhay ay nung pinapili ako sa aking guro sa ika-6 na baitang kung ano ang patimpalak na aking pipiliin, yung extemporaneous ba or yung journalism. Pero pinili ko yung dalawang patimpalak na iyon at yun naging second placer ako sa extemporaneous speech and napunta ako sa Cebu dahil sa journalism. Thank you. Okay, napagagandang istorya naman iyon. At ngayon naman, ang ating tatanungin ay si Joanna, ang ikalawang taong ating tanungin. Maraming salamat sa iyong katanungan, Sarah. Para sa akin, ang pinakamahalagang desisyon na aking ginawa sa aking buhay sa puntong ito ay ang pinamabuti ko ang aking pag-aaral. At dahil sa iyon ay nakamit ko ang ninanais kong marka o grado. Sa puntong iyon ay pinangako ko na sa aking sarili na palagi kong papahusayan ng aking performance sa edukasyon. Yan lang po. Maraming salamat. Napakagandang mga istorya naman iyon at nakakapangmangha. Balik sa iyo, Sir Ronzi. Maraming salamat sa iyo, Sarah. Habang naghihintay tayo ulit kay Sarah upang makahanap ng iba pang matatanungan, alam niyo ba ang patakarang walang pasubali kay Emmanuel Kant? Ang patakarang walang pagsubali ay isang paggawa ng tungkulin alang-alang sa tungkulin na walang kondisyon. Ang tungkulin ay siya mismo ang kondisyon. Back to you, Sarah. Okay, Ronzi, at ngayon nagbabalik naman tayo upang tanungin si Mary Martin Unjano at itampok ang kanyang mga kasagutan dito. Ano nga ba ang iyong mahalagang desisyong nagawa sa Hello buhay? po. Ang mahalagang desisyon na nagawa ko sa aking buhay ay yung pinili kong hindi tumigil sa pagiging isang swimmer kahit na nakakapagod ito. Dahil dito, bumunga ito ng mabuti at nagpapasalamat ako na hindi ako tumigil dahil nanalo ako at naging proud yung pamilya ko para sa akin. Yun lang po. Maraming salamat sa iyong mga kasagutan. Babalik sa iyo, Ronzi. Maraming salamat sa iyo, Sarah. Para sa iyo, Sarah, ano ang pinakamahalagang nagawa mong desisyon sa iyong buhay? Maraming salamat sa iyong tanong, Ronzi. At ang pinakamahalagang desisyong nagawa ko naman sa buhay ay ang pagbibigay tuon sa aking sarili. Ang pagbibigay puwang sa mga bagay na aking mga nagustuhan o nahiligan. Ang pagbabalik ng tuon sa aking pag-aaral at sa aking buhay. Sa'yo, ano naman ang sa'yo? Ang iyong pinakamahalagang desisyong nagawa sa buhay?
Maraming salamat sa iyo, Sarah. Ang pinakamahalagang desisyon na nagawa ko sa aking buhay ay ang pagsali sa mga organisasyong nagpapalapit sa akin sa Diyos. Dahil ito ay ang nagsisilbing gabay sa akin sa aking buhay. At doon nagtatapos ang ating balita tungkol sa mga mahahalagang desisyon na nagawa ng mga kabataan. Excuse me po.